Hindi daw nagtatago, ito pong si Apollo Kibuloy. Eh anong tawag doon? Nagbabakasyon. Hindi ko mawari kung anong isip talaga meron itong si Kibuloy sa ngayon. Ang katwiran niya, iba daw po kasi ang sitwasyon ni na Gerald Bantag at saka ni Arnulfo Teves. Sina Gerald Bantag at Arnulfo Teves daw po, gobyerno lamang na ito ang nagpe-persecute sa kanila. Samantala siya daw po ay kasama pa raw ang mga puti, ang mga Amerikano. Pero alam niyo mga tol, wag tayong magpapadala sa pag-iyak nitong si Apollo Kibuloy. Umiyak si Apollo Kibuloy dito po sa huling audio na inisyu po niya sa harapan ng publiko. Sa mga huling bahagi po nito, umiiyak po si Apollo Kibuloy, nananawagan po ng maayos daw na lipunan. Sino bang nanggugulo sa lipunan? 'Di ba? Kapag ka ikaw ay lumabag sa batas, gumawa ka ng krimen, ikaw yung pangunahing nanggugulo sa batas o sa lipunan dahil nga po nilabag mo ang batas. Kaya para ngayon masabi sa harapan ng publiko na hindi ka nanggugulo sa lipunan, sagutin mo yan sa proper forum, sa korte. Yan lamang ang tanging kaparaanan para malinis mo ang iyong pangalan, hindi sa pag-issue ng mga audio statement na ito. Hindi kanyan makiklear. Lahat ng mga alegasyon sa iyo, Apollo Kibuloy, makiklear mo lamang ang pangalan mo kung ikaw ay magpapasakop sa batas. Pero bakit ayaw mong lumantad? Natatakot ka? Imposible naman na natatakot ka. Self-appointed son of God ka, di ba? Dapat sa iyo wala kang kinakatakutan. Kahit ang buhay mo, dapat willing mong ibigay dahil anak ka ng Diyos eh. Di ba ganun yon? Ang ating Panginoong Hesukristo, namatay at muling nabuhay. Bakit ka matatakot kung yun ang paniniwala mo ngayon? O dito, sa latest audio statement na ito ni Apollo Kibuloy mga tol, medyo mahaba po ito pero suriin po natin. At dito makikita po natin kung paano nila nililihis ang katotohanan pabor para sa kanilang mga naratibo o interes. Pakinggan po ninyo ang balita po mula po sa SMNI na isinare po ng For the First Couple. Kadang araw, naglabas na ng opisyal na pahayag si Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan itinanggi niya nagtatago siya sa mga otoridad. Narito ang kabuuan ng paliwanag ni Pastor Apollo. Anong tawag mo doon? Nagbabakasyon? Wala kang ibang magagamit na salita, Apollo Kibuloy, kung hindi nagtatago ka. Tanggapin mo na yon. Huwag mo nang pangatwiranan pa na nagtatago ka sa batas. Wanted ka na eh. Hindi nyo na maikakaila ang bagay na yan. Fugitive from justice ka na. Dahil meron ka ng warrant of arrest, hindi sa Senado, kung hindi sa korte mismo. Bailable pa nga yun, tapos natatakot kang sumuko. Kung paano at bakit kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa papangabuso at mapangabing mga individual at organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito. Bakit? Bakit di mo inaasahan? Kasi akala mo Duterte na lamang ang manunungkulan sa bansang ito? Na lahat ng gagawin mo kapag Duterte ang nanunungkulan, hindi ka papansinin? Eh ngayon, iba na ang nanunungkulan. Marcos, kung saan gumagana ang rule of law. Merong hustisya. Kaya ngayon, nagugulat ka? Ako ng teteng na yan. Pagka Duterte, di ka magugulat. Pag iba ang nanunungkulan, magugulat ka kasi papanagutin ka sa mga di umano'y ginawa mo. Ganun ba yun, Apollo Kibuloy? Na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Hindi ka inuusig ng Pilipinas. Inuusig ka ng pagkakamali mo kung totoo man ang mga iyon.
Kung walang mga nagrereklamo sa iyo na mga di umano'y biktima, wala kang problema. Ikaw ang lumikha nito, Apollo Kibuloy. Ngayon, kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi ng mga biktima, harapin mo ito sa proper forum. Ang lakas-lakas ng loob ninyong maghamon, dalhin sa proper forum. Ngayon, nasa korte na, tapos tago ka ng tago. Mga kaibigan at mga kababayan, ito po ang aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil... Anong tawag mo dyan? Nagbabakasyon. 3 beses ko na yatang sinabi. Wag mo nang linlangin pa ang mga manunood, ang mga supporter mo. Simple lang yon, Apollo Kibuloy, nagtatago ka. Walang ibang terminong dapat gamitin dyan kung hindi ang salitang pagtatago. Yun ang katotohanan dyan. Ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Anak ng Diyos ka. Self-appointed son of God. Natatakot ka ngayon. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Diyos Ama mo yung pagprotekta sa iyong sarili, Apollo Kibuloy? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po. Yung pala eh. Simpleng kaso lang pala pero tinataguan mo. Kung sa tingin mo simpleng kaso, yung sexual abuse, dapat harapin mo yan. Buti pa yung 5 kasama mo. Hinarap nila at ngayon nakapagpiyansa na. Samantala ikaw, tago ka pa rin ng tago. O, kung ikaw humarap ka na nung nakaraang araw, nakapagpiyansa ka na rin. Wala pa namang warrant of arrest para sa qualified human trafficking eh. O, kaya ba't ka mag-aalala na ikaw ay mahuhold sa detention? Makakapagpiyansa ka pero pinipili mo magtago kasi binabastos mo ang batas dito sa Pilipinas. Ang gobyerno ngayon, ang mga institusyon sa ilalim ng gobyerno, ganun mo walang hiyain ngayon, Apollo Kibuloy. Tapos sasabihin mo ngayon dito, ikaw ay inuusig ng bansang Pilipinas. Walang umuusig sa'yo. Kung hindi yung mga nagawa mo, kung hindi mo ginawa ang mga nagawa mo na yan, ayon sa mga biktima, wala kang problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Ito, na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang binuhay. Nararapat lamang yon kasi hindi nakuha ang katarungan. Biruin mo, panahon ng Duterte mo, outrightly, yung reklamo na merong ebidensya naman yung taong nagre-reklamo, i-dismiss ng prosecutor. Tingnan nyo kung paano nyo ginamit yung kapangyarihan ninyo noon para lamang pumabor sa interes mo. Tapos ngayon, gumagana ang gulong ng hustisya, sasabihin mo, ikaw ay inuusig ng gobyernong ito. Nililin lang mo mga supporter mo, Apollo Kibuloy. Sila naman, nagpapakatanga sa'yo. Hindi ko mawari kung anong kadahilanan bakit naniniwala sila sa mga pinagsasasabi mo. Unang-una, bakit ninyo ilalaan ang inyong mga kabuhayan, ang inyong pagkatao para lamang sa paniniwala na kayo maliligtas nitong self-appointed son of God na ito? Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga ganyang bagay. Ang gawin ninyo, basahin ninyo mismo ang Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, i-interpret ninyo sa inyong mga sarili. Hindi yung aasa kayo sa mga ganitong bulaang propeta. Nagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ay nako. Nasa gobyerno tayo. Pinamamahalaan tayo ng gobyerno ng Pilipinas.
merong di umano'y paglabag sa batas, ano gagawin mo? Pagka ikaw, pagka si Tebes, pagka si Arnulfo, si Gerald Bantag, hindi na pwedeng sakupin ng batas dahil mga pangalan ninyo ang binabanggit? Walang ganun. Lahat ng batas dapat ina-apply equally sa lahat ng mga Pilipino at lahat ng mga tao nandito sa Pilipinas. Di ba generality principle yan ng isa sa karakteristik ng ating batas? Tapos ngayon sasabihin ninyo hindi nararapat sa inyo. Gobyerno ng Pilipinas ang nag-uusig sa inyo. Walang ganun. Kung walang mga krimen na nangyari na ibinibintang sa inyo, hindi mangyayari ito. Kaya ang tanging solusyon dyan, magpasakop kayo sa batas. Si Gerald Bantag, hanggang ngayon nagtatago. Yesterday, ni-raid ng NBI yung mga properties na sinasabing frequented nitong si Gerald Bantag. But unfortunately, wala po siya doon. Hindi siya nakita. Kaya pinaalala na lamang ng National Bureau of Investigation at ipapaalala rin po natin sa harapan ng ating mga manunood na meron pong 2 milyong pisong reward sa ulo po nitong si Gerald Bantag. At siguro, sooner or later, baka ito pong si Apollo Kibuloy, baka magkaroon na rin po ito ng reward. Sa ngayon kasi, wala pa. Pero nilunsad na po ang manhunt operation laban dito kay Apollo Kibuloy. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito. Inamin mo. Di ko alam kung nalilito na to si Apollo Kibuloy. Sabi niya, meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Marahil nalito lang siya sa kanyang salita na ginamit. Parang pinalalabas niya rito na ginawan daw po siya ng kaso sa Amerika. And suddenly he started to move my hands to put on his. He said, massage here. And I said, oh my God, okay. And I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain because I was nervous. This is what happened. He just removed my clothes and have. In a separate video, another Ukrainian woman, alias Nina, testifies that as a pastoral, she had to sacrifice everything, including her body. Nina says she later realized it meant to have sexual relations with the pastor, adding that there was a schedule for all the girls to do their night duty. We've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me, to my room, to have us. And I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of. Babalik tayo doon sa common sense. Kung mga gawa-gawang kaso lamang yan, sigurado sa galing ng mga abogado ninyo, sa dami nito, at sa kayamanan ninyo, mapapawalang sala ka. Bakit ka ngayon matatakot, Apollo Kibuloy? Gawa-gawa lang pala yung mga kaso sa iyo eh. Huwag ka matakot. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay self-appointed son of God. Na lahat pag-aari mo sa sanlibutang ito at mga kaluluwa ng mga tao. Huwag mong kalimutan yan para hindi ka maduwag. Ito ay yung po mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pupunta sila ng bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts. Kumuha kami ng 22 abogado doon.
at inarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. Pero bakit ka nagtatago? Kung inaharap mo. Manteteng talaga. Anyway, pagtiyagaan natin ito mga tol. Kailangan madinig natin yung mga sinasabi ni Apollo Kibuloy para maipaliwanag natin sa mga neutral lamang. Kasi marami pong mga Pilipino ang neutral lamang sa politika eh. Ang problema kapag ka nakarating po sa kanila yung maling impormasyon, baka maniwala po sila. Kaya dapat i-anticipate po natin na yung mga neutral na ito, yung mga undecided ika nga, maiparating natin kung ano ang katotohanan para hindi po sila mabilog ng mga kasinungalingan ng mga tao na katulad nitong sinasabi nitong si Apollo Kibuloy. Frankly speaking, kasinungalingan po sinasabi nito. Kasi kung katotohanan ng sinasabi niya, haharap siya. Paninindigan niya kung ano ang katotohanan. Tatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Kasi hindi na nga Duterte. Ang mahirap kasi sa iyo, Kibuloy, masyado kang tumindig, nagsandal dito kay Duterte. Na lahat gagawin ninyo nang wala kayong iniisip na maaaring maging liability. Iba ang sitwasyon na ngayon. Hindi na Duterte ang nakaupo. Kung saan hindi na tinotolerate ang mga maling gawain. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bawal ang mga tamad, magnanakaw, waldas, sa madaling salita, bawal ang negatibong tao sa bagong Pilipinas. Yung mga gawain ninyo, hindi ko sinasabing totoo yan pero sa harapan ng publiko ngayon, lumalabas na katotohanan yan kasi iniiwasan ninyong harapin. Kung kayo matapang na humaharap dito, baka makuha mo pa simpatya ng mga Pilipino Susuko ka, haharapin mo ng buong tapang, yung mga nag-aakusa sa'yo, baka mapaniwala mo pa kami. Pero hindi nagtatago ka. Kaya paano kami maniniwala sa'yo? Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya. Tapos yung mga fans naman ng mga Duterte dito, nagalit na galit sa Estados Unidos, magpapaniwala na naman dito. Tingnan nyo kung paano ginagaslight nitong mga tao na ito ang publiko. Minamanipulate nila yung isipan ng mga tao para sa isang bahagi, paniwalaan sila at magalit sa mga Amerikano, magalit sa kasalukuyang gobyerno at pumanig sa kanila at maniwala sa mga naratibo po nila. Again, ipakalat po natin na ang mga sinasabi nitong si Apollo Kibuloy, sa ngayon naniniwala ako na wala pong katotohanan. Dahil kung talagang nagsasabi ka ng katotohanan, haharapin mo lahat ng mga inaakusa sa iyo, Apollo Kibuloy. Gayahin mo yung mga tauhan mo. 5 sila. Ano yun? Tagasunod, mas matapang pa sa tagapagpasunod. Dapat bilang leader, ikaw ang nagiging ehemplo nila. Tapos sila humarap sa kaso, ikaw nagtatago. Ang bansang ito at inopen na niyang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yung na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ay, nako.
Parang wala na akong maisip na i-react dito sa mga sinasabi ni Apollo Kibuloy. Sige nga, tuloy nga muna natin yung pakikinig sa kanya. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yun na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaaring kidnapping at maaari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na 2. Sino naman mangingidnap sa'yo? Sino naman mag-a-assassinate sa'yo? Kibuloy, di ka pag-iinteresa ng gobyernong ito. Kung ikaw man ay tinututukan ng gobyernong ito, meron ka kasing mga di umano'y ginawang paglabag sa batas dito sa Pilipinas. Ganon kasimple yun. Huwag mo na kaming lokohin pa sa mga sinasabi mong rendition, kikidnapin ka, i-assassinate ka. Saka bakit ka matatakot sa kamatayan, Apollo Kibuloy? Yun ang malaking katanungan sa akin eh. Lalong-lalo na kayong mga naniniwala dito kay Apollo Kibuloy. Bakit si Apollo Kibuloy matatakot sa kamatayan? Kung siya mismo ang magliligtas sa kaluluwa ng tao. Naiisip nyo ba yon mga taga-sunod nitong si Apollo Kibuloy? Yung sinusunod ninyong leader, takot pala. Paano pa kayo paano pa mapapaniwala ang tao niyan? Pagka patuloy kayong naniwala sa ganyan, harap-harapan na kayong niloloko, ay anong tawag na sa inyo? Suriin ninyo yung sinusundan ninyong leader. Dapat ang unang-unang maging pamantayan nyo dyan sa leader ninyo, walang takot. Hindi dapat natatakot mamatay. Dahil ang paniniwala niya, di ba? Yung pinapaniwala sa inyo ng mga miyembro niya, anak siya ng Diyos. At nagmamay-ari siya ng sanlibutang ito. Lahat ng kaluluwa ng tao pagmamay-ari niya. Tapos ngayon, matatakot. Niloloko kayo ni Kibuloy. Pag kayo'y nagpaniwala doon, tanga kayo. Diba? Maraming salamat sa inyo mga tol. Panoorin nyo na lamang ang kabuuan ng video na yan. Itong si Apollo Kibuloy sa For the First Couple. Naka-post po doon sa kanyang Facebook page.